Anong ginawa ng Germany para mabilis na burahin ng mga Nazi sa kanilang bansa? Isang mahalagang paglalakbay ang gagawin natin pabalik sa taong 1945, ang panahon kung kailan wasak ang Germany. Patay na si Adolf Hitler at nagsisimula pa lang mabunyag sa buong mundo ang totoong lawak ng mga krimeng ginawa ng Nazi regime. Ngayon, isipin mo ito, naglalakad ka sa maputik na daan malapit sa bayan ng Nammering, isang maliit na lugar sa Bavaria, Germany. Tahimik ang paligid, walang nagsasalita. Sa unahan mo, may mga sundalong Amerikano. Sa likod naman, may mga German civilians na umiiyak at nanginginig. Pagdating ninyo sa isang bakanteng lote, biglang tumigil ang lahat. Sa harap mo, nakahilera ang dose-dosenang bangkay. Payat na payat ang mga ito, halos butot balat. Ang iba, hindi na makilala ang mukha. Ang iba naman, nakabukas pa ang mga mata habang nakahiga sa malamig na lupa. Sa mga taong naroon, kitang-kita mo ang takot, trauma at matinding pagkabigla sa kanilang mga mukha. Hindi ito aksidente. Ito ang iniwan ng Nazi Germany matapos ang World War II at gusto ng Allied Forces na makita ito ng ordinaryong Germans. Hindi para takutin lang sila, kundi para ipakita kung ano ang nangyari habang hawak ng mga Nazi ang kapangyarihan sa loob ng maraming taon. Dahil pagkatapos ng pagbagsak ni Adolf Hitler at ng Nazi regime, isang nakakatakot na tanong ang agad na sumunod. Paano mo buburahin ang isang ideolohiyang kumontrol sa isip ng milyon-milyong tao sa loob ng 12 taon? At gaano nga ba kabilis nabura ng Germany ang Nazism? Pero, totoo nga bang tuluyan talaga itong nabura? Isang malaking problema ang pagtanggal sa impluwensya ng mga Nazi noon dahil hindi lang nila kalaban ang mga natitirang sundalo o opisyal ni Adolf Hitler. Ang tunay na problema ay ang mismong ideolohiyang unti-unting kumalat sa buong Germany sa loob ng mahigit 12 taon. Mula nang makuha ng Nazi Party ang kapangyarihan noong 1933, unti-unti nilang kinontrol ang halos lahat ng aspeto ng buhay ng ordinaryong Germans. Sa paaralan, tinuturuan ng mga bata na mas superior at mas mahalaga raw ang lahing German kaysa sa ibang tao. Sa radyo at dyaryo, paulit-ulit na ipinaparinig at ipinapakita na banta raw sa Germany ang mga Hudyo at iba pang minorities. Sa mga pelikula, posters at propaganda ng gobyerno, inilalarawan naman ng mga sundalong Nazi bilang mga bayani habang ipinapakita si Adolf Hitler bilang leader na magbabalik ng dating lakas at kadakilaan ng Germany. Habang tumatagal, naging normal na tanawin sa mga kalye ang swastika, Nazi flags at propaganda ng partido. Lumaki ang isang buong henerasyon na halos araw-araw itong nakikita at naririnig. Dahil dito, hindi lang gobyerno ang nakontrol ng Nazis noon, unti-unti nilang naimpluwensyahan pati pag-iisip ng milyon-milyong tao. Kaya nang matapos ang World War II noong 1945, mabilis na naunawaan ng Allied Powers na hindi sapat na talunin lang ang Nazi Germany sa digmaan. Kahit patay na si Hitler at bumagsak na ang Nazi regime, nananatili pa rin ang impluwensya ng Nazism sa bansa. Kung pababayaan nila ito, posible raw na magkaroon ulit ng panibagong extremist movement sa Germany pagkalipas lang ng ilang taon. Mas lalong naging seryoso ang problemang ito dahil halos wasak na wasak ang Germany pagkatapos ng digmaan. Sa maraming lungsod tulad ng Berlin, makikita mo ang mga gumuhong gusali, sirang tulay at mga pabrikang naging abo na lang matapos ang matinding pambobomba. Milyon-milyong civilians ang nawala ng tirahan, trabaho at pagkain habang unti-unting bumabagsak ang buong bansa sa kaguluhan at kahirapan. Kasabay nito, naharap ang Allied Powers sa isa pang komplikadong problema. Paano haharapin ang milyon-milyong ordinaryong Germans na naging parte ng sistema ng Nazi Germany? Hindi kasi lahat ay sundalo o matataas na opisyal ng Nazi regime. Marami sa kanila ay teachers, judges, police officers, government workers at business owners na naging miyembro ng Nazi Party para mapanatili ang trabaho, makakuha ng promosyon o manatiling ligtas sa ilalim ng diktadura. Pero para sa Allied Powers, hindi pwedeng bumalik sa dati ang Germany. Natakot silang baka muling lumakas ang Nazism habang sinusubukang bumangon muli ang bansa pagkatapos ng digmaan. Kaya gumawa sila ng isang napakalaking plano na tinawag na denazification. Isang malawakang operasyon para tanggalin ang impluwensya ng Nazism sa gobyerno, media, edukasyon, kultura at mismong pag-iisip ng mga tao sa Germany. 4 na bansa ang papasok sa Germany para ayusin ito, pero bawat isa may sariling plano. Hinati ang Germany sa 4 na occupation zones kung saan napunta sa Britain ang northwestern part, sa France ang southwestern part, sa United States ang southern part, at sa Soviet Union naman ang eastern part ng Germany. Sa papel, iisa ang layunin ng 4 na bansang ito, alisin ang impluwensya ng Nazism sa Germany.
Pero sa totoong buhay, magkakaiba sila ng paraan at prioridad. Para sa United States, mahalagang maitayo muli ang Germany bilang isang demokratikong bansa. Ang Britain naman ay mas nakatutok sa pagpapatakbo muli ng ekonomiya at gobyerno para maiwasan ang mas malaking kaguluhan. Ang France naman ay gustong siguraduhin na hindi muling magiging malaking banta sa Europe ang Germany pagkatapos ng digmaan. Habang ang Soviet Union gusto na palawakin ang communist influence nito sa eastern part ng Germany. Dahil dito, naging magkakaiba rin ang paraan ng bawat occupation zone sa pagtanggal ng mga Nazi sa kapangyarihan. Pero bago pa magsimula ang mas komplikadong proseso ng denazification, may isang hakbang na agad na isinagawa ng Allied Powers, ang malawakang pag-aresto sa mga dating miyembro ng Nazi regime. Libu-libong dating Nazi officials ang agad tinanggal sa kanilang trabaho, kasama rito ang mga police, judges, government workers, military officers at matataas na opisyal na naging parte ng sistema ni Adolf Hitler. Para sa Allies, delikado kung mananatili sa kapangyarihan ng mga taong dating nagpapatupad ng mga batas at utos ng Nazi government dahil posible raw nilang hadlangan ang pagbabago sa Germany o tulungang makabalik ang extremist ideology sa bansa. Marami sa kanilang agad inaresto kahit hindi pa dumadaan sa normal na paglilitis at pansamantalang dinadala sa mga internment camps habang iniimbestigahan ang naging koneksyon nila sa Nazi regime. Sa pagitan ng 1945 at 1950, daan-daang libong Germans ang na-detain sa iba't ibang occupation zones bilang parte ng malawakang operasyon laban sa dating Nazi influence. Pero sa apat na occupation zones, pinakamahigpit at pinakaagresibo ang Soviet Union. Hindi lang dating Nazis ang inaaresto sa eastern part ng Germany, pati mga political opponents, critics at mga taong posibleng kumontra sa Soviet influence ay dinadala rin sa mga detention camps. Dahil dito, nagtayo ang Soviets ng tinatawag na special camps kung saan hindi lang dating Nazi officials ang ikinukulong kundi pati ibang taong itinuturing nilang panganib sa kanilang kontrol sa rehiyon. Noong panahon ng Nazi Germany, hindi mo kailangang magbukas ng libro para maramdaman ang impluwensya ng Nazism. Makikita mo ito halos kahit saan, sa mga bandila, posters, rebulto, eskwelahan, official documents at mismong mga building sa mga syudad ng Germany. Sa loob ng maraming taon, naging normal na parte ng araw-araw na buhay ng mga ordinaryong German ang swastika at iba pang simbolo ng Nazi Party. Mahalaga kasi sa Nazi regime ang paggamit ng symbols at propaganda. Gusto nilang maramdaman ng mga tao na kahit saan sila tumingin, nandoon ang kapangyarihan at impluwensya ng partido. Habang tumatagal, naging bahagi ito ng kultura at identity ng maraming Germans noong panahon ni Adolf Hitler. Kaya pagkatapos ng digmaan, isa sa unang misyon ng Allied Powers ang burahin ang mga simbolo at bakas ng Nazi Germany sa publiko. Unti-unting tinanggal ang mga Nazi flags sa mga gusali at mga lansangan. Tinanggal ang mga swastika na nakaukit sa mga pader, buildings at opisina ng gobyerno. Maraming Nazi monuments at memorials ang isinara at winasak bilang parte ng mas malawak na operasyon kontra sa Nazism. Ipinagbawal din ang public display ng swastika at iba pang Nazi symbols, isang patakarang nananatiling mahigpit sa Germany hanggang ngayon maliban sa ilang limitadong kagamitan para sa edukasyon, arts o historical research. Pero hindi lang mga simbolo at rebulto ang gustong alisin ng Allies, pati media, impormasyon, kultura at entertainment ay isinailalim sa mahigpit na kontrol upang pigilan ang muling pagkalat ng Nazi propaganda. Sa American Occupation Zone, inilagay ng US military government sa ilalim ng mahigpit na kontrol ang malaking parte ng German media, kabilang ang mga dyaryo, radyo, sinehan, magazines at publishing companies upang maiwasang muling kumalat ang propaganda at ideolohiya ng Nazi regime. Kaya napakaraming libro rin na may matitinding pro-Nazi ideology ang kinumpiska habang ang ilang propaganda materials, museum exhibits at artworks na sa tingin ng Allies ay nagpapaganda sa imahe ng Nazi regime ay tinanggal, isinara at ipinagbawal. Samantala, habang sinusubukan ng Allied Powers na labanan ng propaganda ng Nazis, gumagamit din sila ng sarili nilang propaganda campaign para baguhin ang pananaw ng mga taga-Germany. Araw-araw, nagkalat ang mga poster, pelikula, balita at radio broadcasts na nagtutulak ng democracy habang ipinapakita rin sa publiko ang lawak ng mga krimen, concentration camps at mass killings na nangyari noong panahon ng World War II. Noong 1945, habang unti-unting nabubunyag ang katotohanan tungkol sa mga concentration camps at mass killings noong World War II, nagsimula ang Allied Powers ng isang mas agresibong bahagi ng denazification na direktang target ang mga ordinaryong Germans.
Sa ilang bayan, may mga truck na dumarating na naglalaman ng mga bangkay mula sa mga concentration camps. Imbes na isikreto ito, sadyang ipinapakita ng Allied Forces sa publiko ang mga ito upang makita ng ordinaryong Germans ang totoong epekto ng mga krimeng ginawa noong panahon ng Nazi rule. Kasabay nito, nagkalat din sa mga pader at lansangan ng mga posters na may larawan ng mga bangkay at patay na prisoners mula sa concentration camps. Sa itaas ng ilan sa mga ito, nakasulat ang linyang Diese Schandtaten, eure Schuld, o sa English, These atrocities, your fault. Layunin ng Allied Powers na ipakita na hindi lang iilang Nazi leaders ang may responsibilidad sa nangyari. Para sa kanila, maraming ordinaryong Germans ang nakakita, nakarinig o may hinala sa mga pang-aabuso noong panahon ng Nazi rule pero mas piniling manahimik, umiwas o magkunwaring walang nangyayari habang patuloy ang mga krimen at mass killings sa paligid nila. Bilang bahagi ng campaign na ito, may mga ordinaryong Germans na dinala ng Allied Forces sa mga concentration camps na kakakuha pa lang mula sa kontrol ng Nazi Germany upang makita nila mismo ang mga bangkay, mga survivor na halos mamatay na sa gutom at sakit at ang totoong kondisyon ng mga lugar kung saan libu-libong tao ang ikinulong at namatay noong World War II. Sa ilang lugar, may mga Germans ding pinatulong sa paglilibing ng mga bangkay habang ang iba naman ay pinanood ng totoong footage ng concentration camps at mass killings. Para sa Allied Powers, hindi sapat na alisin lang ang mga simbolo at opisyal ng Nazi Party dahil naniniwala silang mananatili pa rin ang impluensya ng Nazism kung hindi haharapin ng publiko ang katotohanan tungkol sa mga krimeng nangyari noong digmaan. Noong November 1945, nagsimula sa siyudad ng Nuremberg ang Nuremberg Trials, isa sa pinakamahalagang paglilitis sa modern history. Sa unang pagkakataon, nilitis ang matataas na opisyal ng Nazi Germany dahil sa war crimes at crimes against humanity na ginawa noong World War II. Kasama sa mga nilitis sina Hermann Göring, Karl Donitz at iba pang matataas na opisyal ng Nazi regime. Sa korte, ipinakita ang mga dokumento, recordings, testimonya at mga larawan mula sa concentration camps bilang ebidensya ng mga krimeng ginawa noong digmaan. Habang tumatakbo ang trials, mas lalong nalaman ng publiko ang totoong lawak ng Holocaust at iba pang atrocities ng Nazi regime. Pero mabilis ding nakita ng Allied Powers ang isang malaking problema. Hindi lang iilang opisyal ang naging parte ng Nazi system. Pagkatapos ng digmaan, tinatayang mahigit 8 milyong Germans ang naging miyembro ng Nazi Party habang milyon-milyon pa ang konektado sa mga organisasyong kaalyado nito. Dahil dito, imposibleng ikulong o litisin isa-isa ang lahat ng sangkot. Kaya gumawa ang Allied Powers ng bagong sistema para hatiin ang mga iniimbestigahang German sa iba't ibang categories depende sa level ng kanilang involvement sa Nazi regime. May mga itinuring na major offenders, offenders, lesser offenders, followers, at exonerated. Sa papel, organisado ang sistemang ito, pero sa totoong buhay, naging napakahirap itong ipatupad dahil sa sobrang dami ng kailangang imbestigahan sa buong bansa. Sa sobrang dami ng kailangang imbestigahan pagkatapos ng digmaan, hindi na kinain ng Allied Powers na sila lang ang humawak sa buong proseso ng denazification, kaya ipinasa nila ang malaking bahagi nito sa mismong Germans sa pamamagitan ng mga local tribunals na tinawag na Spruchkammer, na ang ibig sabihin sa English ay judgment chambers. Pero dahil milyon-milyong tao ang iniimbestigahan, gumamit sila ng mas mabilis na sistema gamit ang isang mahabang questionnaire na tinawag na Fragebogen o questionnaire form sa English na may 131 questions. Dito tinatanong kung naging miyembro ka ba ng Nazi Party, anong trabaho mo noong panahon ni Adolf Hitler, kung may connection ka ba sa Nazi organizations at kung gaano kalaki ang naging involvement mo sa regime. Base sa mga sagot, ilalagay ang isang tao sa iba't ibang categories. Maraming loopholes ang lumabas, maraming Germans ang nagsinungaling, nagtulungan o nagsabing napilitan lang silang sumunod sa utos ng gobyerno noong panahon ng Nazi rule. Habang sinusubukan ding muling paandarin ang ekonomiya at gobyerno ng bansa, unti-unting lumambot ang proseso ng denazification. Sa huli, maliit na porsyento lang ang kinilalang major offenders, habang karamihan ay nauwi sa kategoryang followers na kadalasan ay mas magaan ang naging parusa. Habang nagpapatuloy ang denazification sa Germany, unti-unti namang lumalaki ang tensyon sa pagitan ng dating magkakaalyado laban kay Adolf Hitler. Sa isang side ay ang United States at mga bansang nasa Western Europe, habang sa kabila naman ay ang Soviet Union. Ito ang simula ng Cold War. Dahil dito, nagbago rin ang priorities ng Allied Powers.
Hindi na lang ang pagtanggal ng Nazism ang pinakamahalagang usapin. Mas naging importante kung paano magiging kakampi ang Germany sa lumalaking tensyon sa pagitan ng East at West. Unti-unting lumuwag ang ilang matitinding patakaran ng denazification dahil mas naging mahalaga para sa United States at Soviet Union ang pagpapalakas ng sariling impluensya sa Germany habang nagsisimula ang Cold War. Dahil dito, maraming dating miyembro at konektado sa Nazi regime ang hindi na gaanong mahigpit na pinarusahan habang mas pinagtutuunan ng pansin ang muling pagpapatakbo ng gobyerno, ekonomiya at industriya ng Germany. Habang tumatagal, mas naging mahalaga sa magkabilang panig ang politika, ekonomiya at military advantage kaysa sa tuluyang pagtanggal ng lahat ng dating konektado sa Nazi regime. Noong 1948, nagsimulang tapusin ng Soviet Union ang malaking bahagi ng kanilang denazification procedures at hindi nagtagal ay sumunod din na ang Western powers. Pagsapit ng early 1950s, maraming dating natanggal sa trabaho dahil sa koneksyon nila sa Nazi Party ang pinayagang bumalik sa gobyerno, judiciary at civil service. Sa loob lamang ng ilang taon, mabilis na humina ang malawakang operasyon ng denazification. Kaya kung tatanungin kung paano mabilis na nabura ng Germany ang Nazi Party, ang totoong sagot ay, hindi talaga. Makikita mo sa kasaysayan na ipinagbawal ang Nazi Party. Tinanggal ang swastika, propaganda at maraming dating opisyal sa gobyerno. Nagkaroon ng trials, mass arrests at malawakang denazification upang alisin ang impluensya ng Nazism sa Germany. Pero habang nagsisimula ang Cold War, unti-unting nagbago ang priorities ng Allied powers. Habang lumalaki ang tensyon sa pagitan ng United States at Soviet Union, mas naging mahalaga ang politika, impluensya at muling pagpapatayo sa Germany kaysa sa tuluyang paghabol sa lahat ng dating konektado sa Nazi regime. Dahil dito, maraming dating Nazis at supporters ang nakabalik sa trabaho, gobyerno at industriya pagdating ng 1950s. Kayang alisin ang mga simbolo, bandila at propaganda sa loob ng ilang taon. Pero mas mahirap burahin ang isang ideolohiyang matagal nang naitanim sa isip ng milyon-milyong tao. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.